Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, baka lang magustuhan nyo. So, how to join? Pakiclick lang ang join button. Ano to? Empress. Ito. Judgment. King of Swords, Ten of Earth. So, wala tayong bida dito kasi dalawa yung tao. So, pag ganyan, lahat sila ay energy. Ngayon, dahil wala tayong subject, maglalagay tayo ng clarifier cards para magkaroon tayo ng direction. So, ano tong Empress? So, yung the Empress, kinlarify na Knight of Wands, Ten of Wands, the Sun. So, anong meron dito? So, may someone na in love. May someone na in love sa person niya na somewhat toxic. So, paano naging toxic? Medyo problematic yung energy niya dito. Chaotic ba? So, paano nga naging chaotic? Ay dahil yung tao ay kinda unpredictable or medyo may pagka fearless, daredevil, or sabihin natin ibang senaryo ay flirty yung tao na nagugustuhan or mawala-wala sa buhay niya. Pero kahit ganun, masaya pa rin yung bida natin sa taong to. Siya pa rin yung source of happiness niya. Kahit ganun na toxic yung tao na nagugustuhan niya. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Ganun yung energy. So, ano tong good kitty? O judgment. So, yung judgment natin ay kinlarify ng Eight of Wands. Eight of Wands. The World at Sky. Sky Queen, ano ba to? Queen of Swords.
Parang nililid ako ng intuition natin. Ay, intuition ko sa, wait lang. Queen of Swords pala to. Ito, King of Swords. May partner na dito. X pala eh. X pala yung tinutukoy dito na gusto pa rin ng bida eh. Kaya lang kasi hindi sila compatible. So paano hindi sila naging compatible? Kasi lagi sila nag-aaway. Hindi sila magkasundo. Or sabihin natin may mga tao sa paligid nila na nakaka-apekto sa relasyon nila, kaya ayun. Nag-aaway sila or ibang tao ang naging reason bakit sila naghiwalay. Kasi probably ex-partner reading na to. Or ewan ko, for some reason pwede rin naman masyadong toxic yung ganitong klaseng sitwasyon in a way na nasisira na nila ang isa't isa. Nasisira nila ang kanilang mental health. So pag magkasama sila, tawag dito, nasisira yung mental health nila. Mahirap i-explain, basta ganun. Na para bang makakabuti sa sitwasyon na di na sila magsama or else madudurog sila pare-pareho. Ganyan. Saka ang dating sa akin, babae yung may gusto. Babae yung may gusto dun sa ex-partner niya na magbalik sa buhay niya kahit alam niya sa sarili niya toxic. Okay, so ang bida natin ay babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert siya, pero since dalawa yung gender, magkakalituhan tayo, di ba? Kaya gagawin nating babae na lang yung bida. Although pwede rin nga tong reading natin sa lalaki kung introvert. Kaya lang kasi mahirap yung sitwasyon na hindi ka mag-stick sa isang subject. Kaya doon na lang tayo mag-stick sa babae. Ha? Babae yung somewhat naghahangad ng reconciliation pa sa ex niya. Pwede rin foreigner yung partner niya, ex-partner, or kung di man foreigner ay long distance relationship ito, or may isa sa kanila na nasa abroad, pero probably yung babae yung nasa abroad, yung bida natin yung nasa abroad or napalayo for some reason, maybe due to work or career opportunities.
Ngayon, ano tong King of Swords natin? Three of Wands eh. Sa Eight of Pentacles, Nine of Swords yung dulo. Ano to? Knight, ay sorry, ano ba to? King of Swords. Ang dating sa akin na mumuni-muni yung bida natin. Nagmumuni-muni. Kasi naghihintay siya dito eh. So habang naghihintay siya, napapaisip siya. Kumbaga, yung iniisip niya nagmukha ng worst case scenario. Okay, marami siyang takot sa period na to na magkahiwalay sila at naghihintay siya na magkaroon pa ng somewhat chance na mag-workout pa tong connection. Kaya lang, habang tumatagal yung paghihintay niya, tawag dito, pasama ng pasama yung mga naiisip niya. Nagiging somewhat pessimistic yung tao na baka di na mangyari tong reconciliation or baka may iba na yung ex niya, kaya ayaw na bumalik or kaya ayaw na makipag-ayos. Lagi siyang nagwo-worry. O binabangungot siguro sa gabi pag natutulog siya kasi hanggang sa panaginip iniisip niya yung ex niya. So kung ano-ano nang naiisip niya, naghalo-halo na. Kasi ang dating sa araw, nag-iisip siya kung ano-ano ngayon hanggang sa gabi. Nagrumble-rumble na sa panaginip niya yung mga naisip niya nung araw. Ngayon, tingnan natin ano tong Ten of Pentacles.
Maganda naman itong kinalabasan ng reading natin kasi itong Ten of Earth o Ten of Pentacles, ito na yung potential outcome ng sitwasyon na to. So, ano yung potential outcome? Ang dating sa akin, dalawa pala triple six pala to, oh. Wait lang, nabago yung nasa isip ko. Hindi ko agad napansin na triple six. Ang weird, di ba? Bihira lang mangyari yan. Na nakakakuha ko ng tatlong magkakaparehas na number. So, ang dating sa akin, anong possible outcome? Sabihin natin, hindi pa to ramdam agad-agad. Hindi agad mapapansin or hindi mamamanifest agad-agad. Pero, ang good news dito, may chance pa ng reconciliation, oh. May blessing kasi tayo dito sa Six of Earth. Pag nakikita ko yan, generosity mula sa universe. Kung di yan generosity mula sa tao mismo, ay generosity mula sa universe, diyan papasok yung miracle. Okay? Yung Six of Swords natin, so nakita niyo naman yung pusa, lumayo sa gulo. So more like pag-move on to sa gulo na nangyari sa past, pag-start all over again. At ang Six of Cups ay all about healing or restoration. Ngayon, tong Ten of Pentacles natin, ang dating sa akin, ito yung fulfillment na stable. Mas gusto ko to, tong Ten of Pentacles kaysa sa Ten of Cups, kasi pag Pentacles laging may kinalaman sa security, stability. Ngayon yung 10, syempre yan na yung pinaka-pinnacle or fulfillment. So pag pinagsama mo, stable, pang matagalan, long term yung happiness mo dito, or yung gusto mong mangyari, like love. Yun ang kinaganda. Excuse me. So, happy ending naman, 'di ba? Buti na lang. Kasi maganda na kinalarify natin, kasi mahirap mag-rely sa iisang card. Malaki chance ng happy ending, harmony, at ang kinaganda nga ay long term na to, dahil pentacles yung yung 10. Long term happiness, long term loyalty, long term harmony, long term security, stability, may sense of establishment pa, grounding energy, ganun. Anyways, oh, 20 minutes na pala to agad, oh.
Hindi ko na nagamit yung ibang card ko rito. 7 yung card ko. Mga cards. Pero since clarify tayo bawat card kaya nagtagal. Pero at least sa ganitong way naging mas detalyado, di ba? Anyways, ito yung possible partner, more like ex-partner ng bida natin. So yung bida natin ay Leo, di ba? So ito yung ex-partner ng Leo. Sa reading na to, Cancer, Pisces, or Virgo. Ngayon, kung di para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo: Sagittarius, Leo, or Pisces, Sagittarius. Jupiter to Pisces, Sagittarius ulit. Katulad nito. Description. Ito. Iba bang clue? Okay, dito sa reading. Same instruction lang. Tulad dun sa tarot natin. Kung di man para sa inyo tong clue, di baka para sa person nyo, kakilala o idol. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Light skin. So, may someone na maputi. Light skin Ito payat. May someone na payat. Ito So, pag ganyan, exaggerated features. May something na parang pansinin mo ba? Pansinin mo agad. So, paano yun? Makapal yung makeup, mahaba yung kuko, malaki masyado yung hikaw, may parang kakaiba. Kaya nga exaggerate. Parang too much. O sobrang haba ng pilik mata. Sobrang haba ng example ng ilong. Sobrang laki ng bibig. Sobrang haba ng baba. Sobrang lapad ng noo. Sobrang laki ng tenga o ng leeg. Basta may something na parang too much o mahaba. Anyways. O sabihin natin pananamit na sobrang sa sexy, sobrang ikli ng damit. So dito sa case na to, may someone na baby face. Ito yung last deck natin. So dito sa deck natin, out of 7, nagamit ko pala ay 1, 2, 3, ito pang 4. So yung tatlo hindi na nagamit, hayaan nyo na. Sa susunod na lang. Anyways, basahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ko ng 3. Mabilis lang naman to maintindihan dahil basic English lang. Kaya babasahin ko na lang. General advice na to or prediction para sa period na to. Ito kahit dito sabi, resolving issues, solving inner conflict with others, healing past trauma. So reconciliation, in short, maayos yung problema, ma-resolve daw Pero babasahin ko na nga lang para mabilis. Putting in the work, action that helps achieve goals, building the path to success. At ang huli, leap of faith, taking a risk, stepping into the beauty of the unknown. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.